2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. Now, there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead. And thou knowest that thy servant did fear the Lord. And the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in thine house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, every empty vessels. Borrow not a few. And when thou art done in, or come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him, and shut the door upon her and upon her sons, who brought her the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her sons, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thee thy debt, and live thou and thy children of the rest. Pagpalain naman ng Diyos ang kanyang mga salita. Dumako tayo sa ating pastoral, sa ating pananalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na nakakahamon na mapag-aralan ang kasaysayan po ng mag-iinang ito, na sila po sa kanilang matinding kahirapan, kagipitan sa buhay, ay nakita namin sa huling bahagi ng istorya nila na sila'y nakalaya sa kanilang kahirapan at sila'y nabuhay ng maayos. Panginoon, ganun din sa panahon namin ito. Ang mga kahirapan at mga problema, ito'y kakambal na ng aming buhay. Ano man ang mga kadahilanan ng mga kabigatan at problemang ito, ito'y natural sa mundong ito habang kami ay nasa lupa, mananampalataya at di mananampalataya. Simula nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan sa inyong kautusan noong unang panahon, ang kasalanan po ay siya nang namamayagpag sa aming pong sanlibutan, maging ang dyablo at ang kanyang mga alipores. Gayunpaman, kaming inyong mga anak ay hindi dapat mawalan ng pag-asa, sapagkat ayon sa istorya, nabaligtad po ang sitwasyon. At sila po ay nakalaya sa kanilang matinding kahirapan at problema at nabuhay sila ng maayos at masaya. Pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral. Pagpalaan niyo po ang lingkod na gagamitin, ang bawat sa igising na diwa at kaseryosohan, paggalang at disiplina. Tunay na kayo mataas sa makikita po niyong response sa mga puso habang nag-aaral kami ng inyong mga salita. Ito ang aming samot dalangin. Pagpalaan rin po ang mga bata at mga tagapagturo sa labas. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po yung mga po. Salamat sa inyo. Amen? Okay pa? Ayan. Mga kapatid, makikita natin sa istorya ang kaparehas po ng nangyayari sa ating panahon. Ano po? Na meron pong mga problema, meron mga pagtitiis, meron mga pagluha, meron mga kabigatan na dinadala. Pero napakalaki ng advantage ng mga tao na meron pong kaugnayan sa Diyos at sa gawain ng Diyos at sa manggagawa ng Diyos. Ayon sa istorya, ay sila po ay nakalaya sa kanila pong napakalungkot, napakababa at napakahirap na sitwasyon at kalagayan. Amen? So ang ating paksa po, from trials to triumph. From trials to triumph.
By the way, uulitin ko lang, iba ho ang trials sa chastisement. Ano ho? Kasi ang bawat isa sa atin, iba't iba ang kalagayan. Ang chastisement ay sa mga anak ng Diyos na tunay na may taglay na katigasan na hindi makuha sa pangangaral ng salita ng Diyos para paalalahanan siya at ituwid. So, kung hindi makuha sa salita, gagarutihin. Chastisement sa English. Yan ay makikita natin sa Hebreo, Kapitulo 12, talataang 5 hanggang 11. At sinabi mismo ng Hebreo na pag hindi ika pinalo, na gaya ng naranasan ng lahat ng mga tunay na anak ng Diyos, na lahat naman ng mga anak ng Diyos ay hindi perfect at nagkakamali, ay pinalo sila pag hindi pinapalo sila, lahat yun naranasan pag hindi sila nagsisisi, hindi sila tumatalikod sa kasalanan, hindi sila tinutuwid. Ay ang sabi, pag hindi kayo pinalo, hindi kayo, tunay na anak, kahit pa nagpo-profess ka sa bibig mo, na ikaw ay tumanggap na. Baka kasi ang pagtanggap mo, sa nguso lamang, sa isip lamang, at hindi sa puso. Hindi mo naintindihan at hindi mo naunawa ang malalim yung kadakilaan ng pag-ibig niya na siya nagsakripisyo, na siya nagkatawang tao, inako niya ang kasalanan mo doon sa krus ng Kalbaryo, pinarusahan siya, hindi dahil sa kanyang kasalanan, dahil walang kasalanan ng Panginoon Kristo, inako niya ang ating kasalanan. Isipin mo yon, hindi kanya gustong pumunta sa impyerno. Kaya inako niya yung kaparusahan mo na dapat ay sa impyerno ka, pero inako na niya at siya'y namatay. Inilibing sa pagkalimot ang lahat ng pagiging makasalanan at kasalanan, both past, present, and future nang tatanggap kay Jesus sa puso bilang tagapagligtas. At siya'y muling nabuhay para sa ikaaring ganap ng ating pagsampalataya sa Kanya. So, tagalangit na ang isang nakaunawa at tumanggap kay Jesus sa puso bilang tagapagligtas na kapahayagan ng kanyang pagsampalataya. Normal na sa ganung nakaunawa at nakaranas na kadakilaan ng Panginoon, siya'y magpatuloy sa Panginoon. At normal din naman na habang nagpapatuloy nang hihina. Meron mga katitisuran, meron kasing kapabayaan ng pagpapakain sa sarili na spiritual hindi nagagampanan, kaya manghihina. At pag nanghina, magkakaroon ng katigasan. At pag nagkaroon ng katigasan, magiging masuwayin at minsan mabubuhay sa kasalanan. So, yun po ay hindi kalooban ng Diyos. Ligtas pa rin yun. Ngayon, pag siya ay pinalo ng Diyos, kapahayagan talaga na siya ay anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, kung hindi siya pinapalo, she or he is a bastard son. Hindi tunay. Hindi siya legit. Peke. Ay wala akong magagawa, kundi sabihin niya, sinasabi niyan. Kaya alamin niyo sa inyong mga sarili kung ano nangyayari sa inyong mga problema. Naniniwala ako, walang taong walang problema. Naniniwala ako walang tao, walang dalahin sa buhay. Lahat tayo meron dalahin. Ngayon, ang pagsubok ay para lamang sa mga matutuwid at matatapat. Upang malaman kung hanggang saan ka magpapatuloy, magsusunod, magtatapat. Kasi siyempre, bakit mo papaluin ang matapat? Bakit may problema ang matapat? Ang tawag doon pagsubok. Kasi merong nakaabang na mas malaking ipagkakatiwalang biyaya ang Diyos sa buhay ng taong yan pag nakapasa siya sa pagsubok ng Diyos. Ang tawag doon promotion. From grade 1, magiging grade 2 ka, pwedeng hindi ka na dumaan sa 3, 4, 5, pasok ka na sa 6. Pag maganda ang performance mo sa pagsubok na ibinigay sa iyo. Maliwanag mga kapatid. Ngayon, kung anak ka ng Diyos, may problema ka, alamin mo muna kung matuwid at matapat ka talaga. Yet may pagsubok, mayroon kang problema, pagsubok yan, kapatid. At sinisigurado natin, may nakaabang na surprise ang Diyos sa buhay mo. Amen? Okay. Bakit natin nasabi na itong context na ito, itong istoryang ito ay hindi palo? Bakit natin nasabi na ito ay trials? Kaya ang paksa natin from trials to triumph. Pag sinabing triumph, ito po ay tagumpay, victory, success. O tingnan ang sabi ng verse 1. Now, there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha. So siya po ay isang babaeng
asawa ng anak ng propeta. Kasi ang mga anak ng mga propeta, nag-aasawa yan, at isa itong babaeng ito sa nakapag-asawa ng anak ng propeta. Pero ang problema ganito. Ang sabi diyan, thy servant, my husband is dead. Gano'ng kalungkot niyan. Ang sabi diyan, and thou knowest that thy servant, yung kanyang asawang namatay, fear the Lord. O yung propeta niyang namatay na asawa, na anak, marahil propeta din yon, ay alam ni Elisha na ito ay may takot sa Diyos. Anong ibig sabihin noon? Matapat sa Diyos. Hindi kasi po pwedeng tawaging matapat sa Diyos kung walang takot sa Diyos. Kasi ang walang takot sa Diyos, walang patumanggang sumuway sa Diyos. Hindi siya natatakot mapalo. Hindi siya natatakot na ang palo ay aksidente, disgrasya, na meron mga klase ng palo na hindi mo na kayang tiisin kung ito talaga ay, kumbaga ay punong-puno na ika nga ang salup. Yung biyaya ay naabusong maigi. So, itong sitwasyon dito ay talagang napakalungkot. Ito yung unahin nating discussion yung trials. At nasabi natin, na-establish natin na trials ito kasi faithful. Merong fear of God. Itong husband na namatay. So ano yung trial sa kanya? Ano ang trial sa isang pamilyang napakasaya? May dalawa silang anak na puro lalaki. Ang tatay ay man of God. Masaya sila dating naglilingkod na may takot sa Diyos. Mga kapatid. Pero bakit pinermit ng Diyos na mamatay si tatay? Na mamatay ang may takot sa Diyos. Ang tawag dyan, matinding pagsubok. Nariyan yung sinasabi pong death of one of the members of the family. Kung sino pa yung haligi. Yung inaasahan. May nangyaring kamatayan, death, sa miyembro ng pamilya. At yan po ang pinakamalungkot na pagsubok at karanasan sa buhay ng isang tao. Yung ikaw ay mamatayan. At lalo't ang mamamatay ay ang haligi. Kaya kita nyo sunod-sunod natin yung mga subpoint dito, hindi lang yung trials ay meron debt, meron silang debt, utang. Matindi ang utang nila. Ang halaga po ay buhay ng dalawang anak para maging alipin. Yung daw ikang pinagkakautangan ay dumadating. At kinukuha yung dalawang anak niya para maging alipin bilang kabayaran sa utang ng pamilya. Ganon katindi mga kapatid na ikaw ay palagi nag-aalam baka ang darating ay maniningil. At pagka mamaya may kasama pang barangay. Ang sabi kasi ng Biblia, ang may utang ay alipin ng nagpapautang, kaya talaga matindi ang damdamin, ang kalungkutan, ang kabigatan, ang dalahin ng isang may utang. Salamat sa Diyos, ang iglesia natin, sa local church, walang utang sa kaninuman. Utang na loob sa Diyos meron. Pero sa sino man tao, walang utang na loob ang iglesyang ito. Pero sa ating pamilya, sa ating individual na buhay. Ngayon, dito po, matindi po. Gaano kasakit na ang dalawang anak mo kukuhanin bilang alipin at kabayaran sa utang? Matinding pain ito, mga kapatid. Hindi ko kayang tanggapin yon. Gagawa ako ng paraan. Tsukdulang ihandog ko ang buhay ko. Wag lang ang aking anak kukuhanin bilang kabayaran sa utang at ang magiging buhay pa ng anak ko alipin, utusan, pinakamababang kalagayan, slave. Gano'n kasing bigat at kalaki ng lungkot ng mother na ito. Mga kapatid, regarding family, matindi ang problema nila. Meron silang debt and debt. Matindi po ang kanila pong dinadala. Mga kapatid, hindi lang sa family sila may problema. Itong mag-iinang ito, dahil ng kamatayan at utang, maging sa financial problems.
ang sabi po nung tinanong sila ng kanyang kausap na man of God, ano ang nasa bahay mo? Ang sabi sa verse 2, thine handmaid hath not anything in the house. Matindi, yung creditor, yung nagpapautang, ay nakailang balik na at nakuha na yung gas stove, nakuha na yung rep, nakuha na yung aircon, nakuha na yung center table, nakuha na ang sopa, ang sala set. Wala na ika. So wala na silang pera. Kasi yung material, wala na rin eh. Ang natitira na lang nilang pambayad, 2 anak. Gano'ng katindi ng dinadala nitong mother na ito. Sa bagay, yung ikay mamatayan, understandable na may kabigatan, pero yung meron kang kabiyak na buhay pa, pero ganun din ang problema mo, parang mas matindi tayo na, no? Mas malungkot yun, ano? So, financial, naroon sila sa tinatawag na deep poverty. Ano? At nanganganib na anytime ay ang 2 anak ay makuha at mahiwalay. Nakakaloko po yun. O nakakaluko. Iba yung kasi nakakaloko sa nakakaluko. Magkaiba yun, ano? Maluluko ako pag ang anak ko ay kinuha bilang kabayaran na hindi ka naman po pwedeng tumanggi kasi mayroong mga barangay official. May pulis. Tapos maghihiwalay kayo ng mga anak mo. Nag-iiyak ng bawat isa. Wala kang magawa kasi kasama sa batas yun eh. Sa kanila. Na ibabayad ay ang miyembro ng iyong pamilya para ang utang mo ay makalaya ka. Ang tindi ng dalahin po ng mother na ito. Hindi lang yung sa family problem na meron silang utang at namatayan sila, at hindi lang sa financial problem, may problema sila sa food. Yan na nga, mga kapatid. Ano lang meron sila? 1 pot of oil. Pambira. Last meal. Kung tutuusin marahil yan. Kung ibenta man yan para makabili ng harina, hindi na tatagal kasi isang palayok na. Yan ang trial. Mga kapatid, meron ba tayong ganyang katinding trial? Hindi naman siguro ganyan ang trial sa atin. Ano? No? Namatayan. Lubog sa utang. Walang pera. Walang pagkain. Magsagip ka na lamang kahit 30 days o 40 days, 40 nights. Basta may sagip, buhay ka. Masasagip yan. Ito ang pinakamatindi. Yung future nila, walang katiyakan. Kasi nga, any moment po rin dumating eh. Walang bukas eh. Walang kinabukasan eh. Talagang matatag din. Nakaka-bless yung babae at matatag siya. At nakaka-normal pa ang isip. Normal pa ang direction. Tama pa ang kinakausap. Amen? Normal lang na umiyak. Pero kung ikaw ay ma-depress at mawala ng gana sa buhay na alam mo namang may anak ang dapat mong alagaan pa at kaligayahan mo pa rin yan, hindi ka dapat bumigay sa buhay. Kahit pa sa paningin mo ay parang imposibleng magkaroon pa kayo ng magandang kinabukasan, na forever na, iniisip mo forever nang alipin ang aking 2 anak. Wala nang pag-asa. Napakalungkot noon na ang iyong anak ay magiging alipin lamang ng ibang tao na sinisipa-sipa lamang, sinasampal-sampal, sinusuntok-suntok, sinisisigaw-sagawan, gaya noong pastor na nasa Facebook, yung kanyang katulong, parang hindi yata spiritual yung manggagawang yun, nakakalungkot. Kasamahan pa naman natin sa pangalan. Yun, mapera na yun, ito talaga. Spiritually, okay pa siya, pero talaga financially, materially, ay sila talaga broke na broke.
Pero hindi siya give up. Ano ho? Yung mga pangamba na isang araw biglang kakatok ang creditor, may kasama ng barangay official, at kakalad ka rin na ang dalawa niyang anak. Ano ho? So, no hope, no happiness, no light. Walang liwanag ang bukas. Yan ang pagsubok sa isang dating ang pamilya ay magkakasamang naglilingkod na may takot sa Diyos. Kung sila ay hindi na-exempt, tayo din hindi ma-exempt. Kaya wag kang matatakot magtapat. Ay, ayoko na magtapat. Baka masubok din ako. Ay, baka naman mapalo ka. Ano ang gusto mo, pagsubok o palo? Mamili ka. Ano ang gusto mo, pagsubok o palo? Sa palo, madaming masasayang, masasaktan. Pero sa pagsubok, sigurado ang triumph. Kung ikaw ay patuloy na tama ang iyong pananaw sa pagsubok na pinipermit ng Panginoon sa iyong buhay. Amen ba? Okay. Ngayon, puntahan natin ang triumph. Kasi mamayang hapon, meron tayong speaker na missionary at siya mag-i-speak mamaya. Kaya pwede kong sagiin pa ang ilang mga subpoint dito sa ating second main point. So the triumph po tayo. So from trials to triumph. Of course, saan nanggagaling ang triumph? Ang victory. Sa Biblia, sa Bagong Tipan, napakaliwanag, from God through our Lord Jesus Christ. Atin muna saglit na silipin, 1 Corinthians chapter 9, hindi 2 Corinthians. Ano? Na-recall ko lang sa isipan ko yung talata. Yan. Yung sinasabi diyan, verse, dito na muna tayo sa sa 1 Corinthians 15:57 kasi unspeakable gift nga pala yan. 15:57. Yan. But thanks be to God which giveth us the victory or triumph through whom our Lord Jesus Christ. So, ang point po doon, ang tagumpay po nanggagaling sa Diyos. Kasi siya nag-permit ng pagsubok. Actually, ang pagsubok ay kasama sa proseso ng paghubog ng Diyos, paghahanda ng Diyos sa mga anak niyang pagtitiwalaan niya ng mas malaking bagay. Ang inyong lingkod sa bayan ng San Jose ay matindi rin ang pagsubok na pinagdaanan. In fact, maraming pagkakataon ako nag-attempt mag-quit, hindi 20 beses. Naulit ko na nga noon, may mga pagkakataon ako'y gumagawa na lang ng sulat sa church. Sabado ng gabi, kinabukasan, yun na lang ang babasahin, wala na kami. Pero may fear of God sa puso ko na laging yun ang nagiging closed door para ako ay lumabas. Na ang iniisip ko, nung ako ay maayos spiritually, ang ganda ng mga pangako ko sa Panginoon, kamatayan lang ang makapag-aalis sa akin dito, pero bakit ako nagdidesisyon ng pag-alis? Maaaring aking spiritual, yung level, ay discourage, maraming sama ng loob, maraming mga ina-expect na hindi nagkakaroon ng katuparan, lalo na sa sama ng loob sa ilang mga members, na ina-expect mo na katuwang mo at kasama mo, so may kasamang sama ng loob. Pero salamat sa Diyos, purihin ang Diyos, hanggang ngayon narito ako. Sana wala tayo dito kung hindi dahil sa tagumpay na pinagkaloob ng Diyos. At masasabi ko na talagang ang paggawa ng Diyos ay buhay sa ating gawain. At salamat sa Diyos, purihin siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Sabi ni Pablo, but thanks be unto God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kasi pag sinabing through our Lord Jesus Christ, 1 Corinthians 15:57 yan. Kasi first, through our Lord Jesus Christ, na-save tayo. Yung palamang pagiging save ay isang posisyon na tayo po ay more than conqueror. Hindi na tayo pa impyerno, hindi na tayo anak ng dyablo, wala na tayo sa alam ng daya ng maling relihiyo at paniniwala. Diba? So tayo po ay victorious na doon, more than conqueror na tayo. Then sa Christian living natin,
Ano man ang mangyari, mga kapatid. Kahit pa sa sinasabing magaganap na tribulation period, any moment, kasi ang rapture ay any moment, tayo ay hindi nakatalaga doon sa wrath of God, kundi sa pagtatamo ng physical na kaligtasan, magkakaroon tayo ng glorified body instantly pag siya'y dumating sa tinatawag na rapture. That is victory. Hindi natin mararanasan ng unsaved at ng unsaved na Israel, na Israelites, yung tinatawag na 7 years tribulation period. Kaya tayo po, through our Lord Jesus Christ ay walang pangamba. Kaya binigyan tayo ng salita na, peace give I unto you, not as the world giveth. Ano po? Sapagkat ang binibigay ng sanlibutan na kapayapaan, pansamantala, habang may hawak ka, habang nakikita mo, habang nararanasan mo. Pero pabago-bago ang sanlibutan. Pero ang Panginoon at ang kanyang mga salita at pangako, hindi nagbabago. Yung internal peace, that is eternal peace, hindi tayo pupunta sa impyerno at tatahan tayo sa buhay na walang hanggang sa piling niya. Sa spiritual nating buhay, pagdating sa kabilang buhay. Pero dito, meron pa rin tayong kapayapaan sapagkat sure ang triumph, ang victory. Kung gagayanan natin ang ginawa ng babaeng ito. Saan siya pumunta? Pumunta ba siya sa barangay? Mananampalataya, hindi dapat doon nahingi ng tulong pagdating sa mga pangangailangan at problema at mga pagsubok especially. Kasi hindi nila maintindihan ang kalagayan natin. Kasi dapat ang sanlibutan, sila ay ating binabahaginan ng ebanghelyo. Hindi natin binabahaginan ng problema. At dinadala natin problema. Right? Ngayon, sa verse 1, napakaliwanag mga kapatid. Ang sabi diyan, now, there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha. Who is Elisha? According to verse 7, then she came and told the man of, sino si Elisha? He is the man of God, the worker of God. So, ibig sabihin, may gawain ng Diyos kahit pa sa lumang panahon, sa lumang tipan. Nadyan ang mga propeta, ang mga manggagawa, ang man of God, doon siya lumapit. Sa gawain ng Panginoon, sa manggagawa ng Panginoon, yun po yung una at huling dapat na resort ng isang merong pagsubok sa buhay. Lumapit siya. Nag-share siya ng kanyang problema. Walang masyadong diskusyon. Inamin lang niya ang sitwasyon. Death and death. Patay na ang kanyang haligi. Ang kanilang haligi. Wala nang provider. Ano? Tapos, meron pang utang. Pagkatapos, walang laman ang bahay. Wala nang laman ang bahay. Ang ganda ng sagot ng man of God. Ang ganda ng sagot ng gawain ng Diyos sa kanya. Sa verse 2, ang sabi diyan, what shall I do for thee? Diba? Ang ganda nun. Ang sarap ng pagkatinanong ka ng ganon. Ng isang merong pagkilos ng kamay ng Diyos sa ganong klaseng lalaki. Tatanungin ka, what shall I do for thee? Sabi niya, tell me. Naramdaman at naunawaan ka agad ng manggagawa yung kanyang sitwasyon. Sabi niya, anong meron ka sa bahay? At least ang point dito mga kapatid, ay nagtatanong muna. Ang man of God, hindi yung okay. Relax ka lang dyan. Sit back and relax. Akong gagawa ng lahat para sa'yo. Hindi. Meron siyang part. Pero ano munang unang ginawa nito? Fellowship. Nakapag-fellowship siya sa tao ng Diyos. Itong man of God dito ay nagre-represent sa mga tao ng Diyos, sa mga miyembro, sa mga kapatirang malalago, mga espiritual. Kasi ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 1 ay talagang ang pwedeng i-expect lang na talagang magiging blessing sa mga mahihina at sa mga may pagsubok, sa may problema, ay yung mga espiritual. Ano ho? So, sa halip na makapag-fellowship sa sanlibutan, lumayo sa church, iwanan ang church,
at lumapit sa sanlibutan, huwag ganon. Ang ginawa niya, doon siya nakapag-fellowship sa tamang persona. Usap sila eh. Di ba ang fellowship, sharing yan of thoughts and hearts. Talagang heart to heart ang kanilang conversation. Meron silang intimate fellowship dyan. Wala na sila di ang mga reservation, wala na sila di ang mga itinatago pa. Ano? Tapatan po yan. Transparent po sila. Fellowship. Kaya yan mga kapatid, napakahalaga niyan. Makipag-conversation, makinig tayo ng counseling mula po sa mga able, mga spiritual and matured believer. Kaya dapat dito, sa loob ng bahay-sambahan, ang bawat isa ay mayroong prayer na siya ay maging blessing. At mangyayari yon kung ikaw ay mag-grow at magmamatured ka sa pananampalataya at ikaw ay asset ng iglesia sapagkat posibleng isa ka sa tinitignan ng mga ibang mga kapatiran para sa panahon na siya po ay magkakaroon ng panghihina at pagsubok sa buhay, maging blessing ka sa buhay niya. Kung hindi man makarekta sa pastor, ikaw ay pwedeng maging dahilan at ikaw mismo ang gamitin ng Panginoon. Ano? So yun ang proper mga kapatid. Para sa pagsubok natin na pinagdaraanan sa buhay, para sure and triumph, huwag sa sanlibutan, huwag sa secular, makapag-fellowship, kundi sa mga tao ng Diyos. Worker, sa mga member na spiritual and matured, or sa man of God. Kaya meron tayong specific na klase ng mananampalataya. Kasi baka mamaya malapitan mo, ay nakataob na rin, nakatiwarik na din, ay baka ang sabihin niya, sige, laylo muna tayo. Meron ganyan eh, barkadahan sila sa kalokohan, barkadahan sila sa pagtalikod. Naalala niyo si Pedro? Barkadahan sila sa pagtalikod eh. Tinawag sila para mangingisda ng tao, mamalaki ng tao, pero nung ang Kristo ay wala na sa kanilang paningin, dahil sa ang Panginoon Kristo nga dito ay naibigay na niya ang kanyang buhay, siya ay nabuhay na maguli na at siya hindi gaya nung bago mabuhay maguli, laging kasama nila. Ang kanyang pag-appear sa kanila ay napakabihira na, ayon na lamang sa plano ng Panginoon. Ay anong ginawa ni Pedro? Sa halip na, magpatuloy kayo dyan ha. Huwag kayong gagaya sa akin. Magbabackslide muna ako. Balik muna ako sa aking original post. Sa original job. Original work. Iwanan ko muna kayo. Iwanan ko muna ang Panginoon. Huwag kayong susunod sa akin. Mali ang gagawin ko. Ay hindi eh. Nagparinig siya eh. Ngingisda ako. Anong ginawa nung iba? Ay kasi tinitignan siya eh. Siya tinitignan eh. Siya ang pinaka-leader eh. Kaya nga sa kanya pinagkatiwala ang lamb, ang flock. Siya ang first pastor sa Jerusalem Baptist Church. Hindi si James. So, ano nangyari? Parang natuwa siya, lumakas ang loob niya. Parang na-encourage siya. Na-inspired pa siya mag-backslide kasi hindi siya nag-iisa kung magkapaluan man. Madami kami. Hindi man ako nag-iisa mapapalo, dami kami. Ganyan yun, di ba? Birds with same feathers flock together. Huwag mong hahayaan na ikaw ay encouragement sa pagbabackslide, sa pagtalikod. Dahil hindi trial sa mangyayari, kundi chastisement. Ano ang naging kabiguan nila? Ekspertong mangingisda, magdamag silang ng huli, at doon pa sila sa na-expect nilang laot na doon sila talaga nakakahuli before na sila tawagin sa ministry. Butata sila. Dumating ang Panginoon, meron ba kayong makakaing anuman? Sumagot sila, wala. Wala. At hindi pa nila na-discern na nagtatanong ay ang Panginoon. Minsan ganon. Nagtatanong na ang Panginoon sa gitna ng problema, hindi pa na-discern. Yung mga backslider. Kung hindi napansin ni John de Bilab, ngayon ay ang Panginoon. At sinabi niya doon kay Pedro, naalimpungatan si Pedro. Nakakaya pang hitsura niya. Totoo naman, pag malayo ka sa Panginoon, nakakaya hitsura. Minsan, pati amoy nakakahiya. Bigla siyang tumalon
tubig. Bakit? Abay, napahiya siya nung sinabi ng Panginoon na ihulog niyo yung lambat diyan sa kabila. Naroon lang yung sa tabi ng dagat, hindi na nagpunta sa laot. At sa time na yon, normally, ang mga isda, wala na nakatago na sa ilalim ng mga batuhat kasi baka umulan. Ano? Hindi. Narinig ng mga isda, salita ng ating Creator yun. Magpahuli tayo, suicide. Tawag ang mga dulong, tawag ang mga pating. Hindi, puro tilapia ata na nahuli. Dahil sabi ng ating Creator, papahuli tayo doon sa backslider para matauhan. Nagising siya. Himala ito. Kasi basta salita ng Diyos, may triumph. Basta salita ng Diyos ang nagsalita, ang marinig natin. Kahit pa yan anong pangit ng sitwasyon, wala na nga sa tamang lugar, wala pa sa tamang oras, nakahuli pa rin na halos mapunit ang kanilang lalagyan. Amen mga kapatid? Kinumpronta siya doon. Kinumpronta siya ng Panginoon. So dito mga kapatid, ipinapakita ng ating pag-aaral na yan ang iingatan natin. Pagka alam nating tayo tapat, actually kahit pagsubok or palo yan, dapat ang gana natin sa gawain ng Panginoon. Pagsubok or palo, ang ating direction dapat sa Panginoon. Fellowship muna tayo, fellowship tayo dyan. Merong iba't ibang klase ng mga activities. Katulad yan, meron din ang basketballan, pwede maging activity yan. Attend ka muna dyan. Kung adik ka sa basketball, basketball kayo dyan. At habang nagbabasketball, yung mga spiritual, nagkukot kayo ng talata. Para masaturid siya ng talata yan. Tapos magpatalo kayo. At pananaluhin nyo yung mga backslider. Natutuwa, ang galing pa na natin. Naku, pride yata yun, Gagamitin ng lahat natin ang lahat ng means para sila ay mababalik sa Panginoon. At sa kabila nung kung di pa rin sila bumalik sa Panginoon, mas matindi ang palo next time around. Kasi sinasabing para ka nagbubunton ng baga sa kanyang ulo. So mga kapatid, fellowship. Ang sabi nga sa Hebrews 10:25, forsake not the assembling together. Huwag nating pababayaan yan sapagkat maintenance yan ng ating spiritual. Ang fellowship, ang gathering together. At huwag na huwag kayong makikipag-fellowship sa unbeliever, sa mga barkada na alam nyo namang hindi mo sila madadala at ikaw ang dinadala. Kasi araw-araw meron tayong pinupunta at meron tayong ka-fellowship. Pero dapat ang intimate fellowship natin, kahit tayo nasa work, nasa school, kung tayo man ay merong kausap, dapat ang kausap natin mga spiritual na believer, yung ikaw ay pwedeng maunawaan at ikaw ay pwedeng matulungan. Na ikaw ay lumakas, mapasigla ka, ma-encourage ka, at mapayuhan ka ng tama. So yun muna ang ating una na dapat na step, fellowship to the worker, man of God, or members. So, hindi lang din sa worker, kundi mismo dun sa Word of God. Dagdag na po natin yan, kasi hindi naman po pwede na ang sasabihin ng spiritual worker of God ay personal niya, kundi yung Word of God. Kanyang titignan sa 1 Thessalonians chapter 2 sa verse 13. Ito ang dapat na gagawin natin mga kapatid. 1 Thessalonians 2 verse 13. Pag tayo ay pinapayuhan, ito ang pakakatandaan natin. Kung ang nagpapayo sa atin, especially ay man of God, or preacher, or worker, or spiritual brother or sister, ito ang sabi sa verse 13. For this cause also, thank we God without ceasing. Why? Because when ye received the word of God, which ye heard of us. Sino nagsalita directly? Yung mga worker. Pero yung mga worker na ito, ang kanilang sinasabi ay kinilala at itinuring, ibinilang na galing sa salita ng Diyos. Naroon yung trust, confidence,
na ito ay ginagamit ng Diyos para ako ay mapalakas, para ako ay mahamon. Yan ang pangyayari diyan. Ano? So, ang sabi diyan, when you receive the word of God, which ye heard of us, kasi hindi direktang ang Diyos ang makikipag-usap sa iyo. Laging meron siyang gagamitin. Ano? Especially sa gawain natin, yung mga spiritual. Ang sabi diyan, but as it is in truth. Ano, ye receive it not as the word of man. Minsan yan ang malungkot eh. Minsan may nahingi ng payo, pero payuhan mo, parang hindi niya pinapakinggan yung payo mo. Basta ang mahalaga, ma-share lang niya mailabas lang niya yung kanyang dalahin, pero wala siyang planong yung marinig niyang payo mula sa pastor o sa isang spiritual, ay ito'y kanyang ite-take na as in truth, not as the word of man. Yun ang malungkot. Eh, lumapit ka pa. Di ba? Meron ganyan kasi ng mga nagsishare ng problema, pero walang tiwala doon sa kanyang pinagsishare ng kanyang problema, at naroon pa rin siya sa kanyang personal na prinsipyo at katwiran na ito pa rin ang gagawin ko, at least nailabas ko lang yung aking problema. Mga kapatid, especially kung kayo lalapit para magpa-counsel, yung kinikilala yung spiritual and matured, man of God or worker or members na spiritual matured, pag-pray nyo muna sila bago kayo lumapit. Na sila ay puspusin ng Panginoon at inspired ng Panginoon na yung kanyang sasabihin ay maging biyaya sa iyo at siyang iyong pakikinggan. So ikaw mismo, responsible na yung iyong paglapit ay seryoso. Ano? So ayan ang sabi diyan, which effectually worketh also in you that believe. Talagang magiging effective yung counsel. Magiging effective po yung payo kung kikilalanin mo na yung kanyang sinasabi ay indirectly from God. Amen? So, pwede kang mag-direct sa Word of God, sa iyong personal na pagbubulay-bulay, no? At ikaw ay ma-encourage. So, hanggang dyan na muna tayo. Tayo po manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa amin pong napakahalaga at napapanahon na mensahe, paalaala sa iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na maraming kadahilanan ang problema. It's either natural, dito po sa aming sanlibutan, or chastisement or punishment. Pero Panginoon, kami ang trials, kami po ang mag-determine. Dahil kami ang nakakakilala sa aming mga sarili kung kami ay faithful or unfaithful. At kung kami po ay faithful, hindi kami dapat ma-depress, ma-discourage, or ma-divert, Panginoon, sa sanlibutan. Sa halip, kami po ay mag-step ng tama. Sa inyo nagmumula ang triumph, ang tagumpay. At narito sa lupa, meron kayong gawain. Nasa gawain, meron kayong man of God, meron kayong mga members na spiritual, matured, Panginoon, para po malapitan at maka-fellowship, para makakuha ng comfort, ng care, ng courage, Panginoon, para po sa pagtatagumpay, para po sa pagpapatuloy ng buhay na sa gitna po ng pagsubok. I-bless niyo po inyong mga anak, anuman po ang kalagayan, anuman po ang sitwasyon. Panginoon Diyos, nawa ay naging biyaya at pagkaing spiritual ang aming lesson sa umagang ito. Wala nawang lalayo at ihiwalay sa fellowship. Na sinabi rin kayo, Panginoon, sa 1 John, na sila'y nagsisilabas upang mahayag na sila'y hindi talaga sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin, manatili sana sila. Kaya Panginoon, nawa po, kung may pagsubok man, or kahit napalo, huwag kaming hihiwalay sa fellowship. Huwag kaming hihiwalay sa flock. Sa halip, makapag-fellowship kami sa mga matured at sa man of God, Panginoon. Para po ang tagumpay ay masigurado. I-bless you po, Ama, ang bawat isa at yung salita sa puso ng bawat isa. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat sa Diyos sa ating pong pag-aaral. Dadako muna tayo sa ating paghahandog para po sa bahagi pa ng ating pagsamba.
Pagkatapos niyan, ilan nating mga reminders. Na, pwede na alisin. Okay na, kahit huwag na muna Sunday school.